ano sasabihin na isinasali ni Melvin Matibag? At ito nga po, yung sagot ni Melvin Matibag dyan, mga kababayan. Ang sabi ho, mga kababayan, mga boss chipamo, sir, ay eto, no? Kung meron kayong illegal na ginawa, ang sabi dito, defensor to, malamang. Kung meron kayong illegal na ginawa, dapat panagutan nyo. No? Nung nag-operate sila nito, dapat naisip na nila ito. Siguro ho, nung inumpisahan, hindi ko alam kung kailan. Baka po panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya astang ano po sila, astang DDS, ano? Kung mag-alala, okay lang yan, operate tayo niyan. No, kampi natin si Boss Gongdi Di ba? Kampi natin yung El Presidente kaso po yung El Presidente, mga kababayan nila, nandun na po sa oblohan. Kaya dumating ang panahon, nagpalit ng administrasyon, na ang nataon po sa administrasyon ay itinatama po lahat, nasa pool po sila. No? Sabi pa dito, it so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political front, tapos ngayon may nangyayaring illegal, involved yung pamilya mo Iko-connect nyo, politika. Diba? Ganyan. Kasi nahihirapan. Para pong impeachment lang din mga kababayan. Diba, Ma'am Nang JJ? Impeachment lang din. Pinupolitika kami kasi ako yung number 1 contender para sa 2028 election, kaya ginagawa nila sa amin ito. Pero yung mga katanungan at yung mga issue, hindi ho talaga nila isinagot. At eto nga po, di ba? Ayang si Defensor, puro sigaw ng para sa Pilipinas, kawawa na ang Pilipinas. Tapos may mga illegal pala na mga aktibidades na ayon po sa NBI. Sinasabi niya dito kay Madriaga, masyadong fantastic yung mga kwento niya. No? Nakasakasama siya, binibigyan sila ng malaking pera. Kung marami ka palang pera, bakit ka pa nangingidnap? Dali yaan daw po itinanim na kaso lang. Pagkatapos niyang tulungan yung mga magsasaka na ngayon po mga nagrereklamo kay Harry Roque. Di ho ba mga kababayan? Mike Defensor family. Ayan. Yari. Ngayon po, sabi, ano sa'yo, ikaw lang ba marunong? Deserve mo yan? Sabi ni Hector Granados. Ngayon po mga kababayan, hindi po talaga natin maiiwasan na yung mga kapwa natin Pilipino ay isipin na kaya nag-iingay at laging nasa radar, kaya lagi po na nasa rally-rally ito pong si Defensor ay dahil po dito sa mga di umanong illegal na nangyayari ho. At ito naman po ang sagot nung SME ni Defensor, mga kababayan. Nako. Ang bigat ng kinakaharap nitong pamilya nito. Sabi dito, I address Attorney Matibag directly. If you have a political or personal grievance with Mike, have the courage to resolve it with him directly. Sandali. Hindi si Mike Defensor ang problema dito. Ang problema na nakita ng NBI ay ikaw, SME, ikaw yung presidente doon sa ni-raid na KTV na ang sinasabi di umano bahay Bembangan at bahay Batakan daw ho. Bakit naging si Defensor ang problema? Kasi gusto po nilang palabasin na pamumulitika na naman ito. No? Ganyan na naman. If you have political or personal grievance with Mike, have the courage to resolve it with him directly. Stop using me, our daughter, and hundreds of innocents, displaced workers as collateral damage in a dispute that has nothing to do with us. Laging ganun. Laging pamumulitika ho, mga kababayan. No? Bakit ganun sila? Ito pa, may papakita pa ho. Trafficking. Asan ba yan?
Ito, trafficking din. Ito, kay Defensor din. Family KTV sa Pasig City. Dawit sa iskandalo ang anak at asawa ni former Congressman Mike Defensor. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Live nag-uulat mula sa NBI sa Maynila. Andrea, ano ang iyong update? Corina, tama ka, malalaking mga pangalan nga ngayon na dadawit dito sa tinukoy na sex at drug den na sinalakay Ito nyo? Bahay, Bembangan at Batakan daw ho. Oh. kailan lang ng NBI sa isang high-end KTV sa Pasig City. Kasama sa mga sinampahan ng reklamo ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. KTV sa papel pero nang pasok Sisigaw-sigaw, ano? Sisigaw-sigaw. Para sa mga Pilipino. No? Tapos ganito yung mabibisto, ganito yung malalaman ng mga kapwa natin Pilipino. ng mga operatiba ng NBI Special Task Group, isa pala umanong pugad ng sex trade. 16 na individual ang arestado, kabilang ang ilang mga empleyado. Lampas 50 naman ang nasagip na kababaihan na biktima umano ng pambubugaw. Kasabwat daw ng nasabing KTV ang kadikit na hotel na kinokontrata para magsilbi umanong tuluyan ng mga customer at ng mga binugaw na biktima. Aabot daw sa 5 hanggang 15 Yung Blue Hotel, no? Na sinasabi may puntahan papunta doon. libo ang alok ng sexual services ng establishmento. Bukod sa umano'y sex trade, lumalabas ding drug den ang lugar matapos na tumambad sa mga operatiba ang illegal na droga sa kasagsagan ng operasyon. Matagal na raw na nag-ooperate sa business district sa Pasig ang KTV na ito. Yung hotel operations at saka yung sa KTV, yung modus talaga nila magkarugtong structurally, tapos yung there's an ecosystem kumbaga so to speak, na pagkatapos nagkasundo dadali mo sa kwarto sa taas. Matagal. Tama nga yung sinabi ko sa inyo, mga kababayan. Tumugma po yung hula ni Mark Ramos. Oh, doon sa baba, papakilala doon sa mga gaubo, sa mga bugaw, pag nagkasundo, 10 hanggang 20 mil, diretso sa hotel. Oh. Naroto, nagpalit-palit na nga ng pangalan. And ang sabi-sabi nga, medyo malakas yata yung kapit nito dahil tuloy-tuloy yung operations at saka nakikita nila magandang sasakyan yung pumapasok. Malakas daw yung kapit dahil tuloy-tuloy yung operasyon. Baka ex-congressman ang kapit. Lumabas sa pagsisiyasat ng NBI na ang presidente ng Zerin Development Corporation, ang kumpanyang may hawak sa hotel, ay ang asawa ni dating Congressman Mike Defensor na si Julie Rose. Yan, paano ngayon sasabihin ni Mrs. Defensor na ginagamit siya ni Melvin Matibag kung nandoon sa papeles yung mga pangalan nila na nilang mag-ina. Opisyal din daw ng naturang korporasyon ang anak nilang si Miguel Gabriel. Kabilang sila sa mga sinampahan ng qualified trafficking charges ng NBI kasama ang hindi bababa sa 5 pang mga opisyal. Sakla po yan. Pagka nasampahan at tumuloy-tuloy ho yan, mga kababayan, nako, walang bail. Pasok sa oblo ho yan. Sa kanyang pahayag, itinanggi ni Julie Rose Defensor ang umano'y koneksyon nilang mag-ina sa establishmento at sa iligal na operasyon. Tinawag pa nitong political attacks ang mga aligasyon ng NBI. Anya, kung may personal o politikal na reklamo sa kanyang asawa si NBI Director Melvin Matibag, hindi na sila dapat dinadamay ng kanyang anak at ang 1,000 empleyado ng korporasyon na ngayon ay apektado Pangalan niya nga yun nandun mismo eh. umano ang kabuhayan dahil sa nangyaring raid. Sinagot naman ito ni Matibag. You have to face the law, no? Kung meron kayong ginawa na illegal, dapat panagutan. Nung nag-operate sila nito, dapat naisip na nila nito. It so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political fronts. Tapos ngayon, may nangyayaring illegal na involve yung pamilya mo, i-connect yun doon sa politika. I don't think that is fair, no? Ganyan ho kasi mga DDS. Ultimo ho doon sa impeachment ng Vice Presidente. Ang lagi sinasabi nila, wala, pinupolitika kami niyan. Pero lahat po sila. Yun po yung nila. Yun po yung dahilan nila. Patuloy na iniimbestigahan ng NBI ang kaso at posible pa umanong madagdagan ang mga kakasuhan. Namang yan, ang ending nito,
pagtataguin ni Defensor yan. Na umapela rin Hindi, sino naniniwala? Malamang pagtaguin ni Defensor yung mag-ina niya, mga kababayan. Taas ang kamay diyan sa comment section kung kayo ay naniniwala na pagtataguin o itatago ni Defensor yung mga anak, yung asawa at anak niya. si Matibag sa Sabihin lang, hindi, pinupolitika kasi kami. Ano? Political harassment ang ginagawa sa amin, no? Kaya itinago ko. media at sa mga vloggers na itigil na ang pagpapakalat ng mga dokumento kaugnay sa kaso, lalo't hindi raw dapat na i-expose yung pangalan ng rescued victims. Pinasisilip na rin daw niya ito sa kanyang mga ahente at posibleng ipatawag ang mga matutukoy na personalidad na nagpapakalat ng mga dokumento. Corina. Sino daw? Ay, naku, patatawag. Ang layo ng Pilipinas, Defensor, pag pinatawag nyo ako, paano? Saan ba galing yun? Galing yan, diyan kila, Melvin Matibag. Andrea, sa pagkakaalam mo ba ay mayroon ng reaksyon si former Congressman Mike Defensor? Ang sinasabi, pinupolitika daw ho, no? Corina, sa panayam ni former Congressman Defensor sa mga kasama natin sa Abante, dumistansya muna siyang magkomento dahil hindi naman daw siya kasama sa mga kinasuhan. Pero sa kanyang pakiwari ay baka bahagi raw ito ng panggigipit sa kanya dahil sa nauna niyang kaugnayan sa 18 ex-Marines. Corina. Okay, so mayroon bang magsasalita sa mga na-rescue ng mga babae? 50 daw, hindi ba? So 54 na mga babae daw ho. wala bang ilalabas ang NBI na magiging parang malinaw na ebidensya na ito nga ang nangyayari sa loob ng KTV na yon? Corina, nakausap na nila yung mga biktima at posibleng nakapagbigay na rin ng mga pahayag. Pero ngayon kasi ay hindi na natin sila naabutan dahil na-turn over na sila sa proper authorities. Corina. Ito mga kababayan, mabigat yung kinakaharap nito pong si